4 verse 2, sabi ng Bible, moreover, it is required in stewards, sa lahat ng mga katiwala, no? Ano ang required sa mga katiwala? Especially pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. May mga nagchat-chat sa akin, sabi nila, salamat po, salamat si Sister Anna May, nagpapasalamat siya kasi na-enjoy niya yung pag-church niya dito. Taga Project 8 siya, pero gusto niyang magpunta sa mga mission ng Project 8. Sabi ko sa kanya, babalik daw siya. At nagpapasalamat siya. Sabi niya sa akin, nagpapasalamat ako sa ministry at na-bless ako sa ministry na mayroon kayo dyan at pagpalain kayo ng Panginoon sa mga ministry pinagkatiwala sa atin. So, ang ministry ito ay pinagkatiwala lang sa atin, naman. Amen? Okay, at ang kailangan, maging good steward tayo. Amen po ba? Sabi ng Bible, moreover, it is required that a man be faithful, no? But a man be found faithful. Title, 4 characteristics of faithfulness. 4 na katangian o characteristics of faithfulness. Bilang introduction, gusto ko munang i-share sa inyo ang ibig sabihin ng faithfulness. Faithfulness is the concept of unfailingly remaining. No? Sabi dito, unfailingly remaining loyal to someone. No? Remaining loyal to someone. Amen? So, kung pagdating sa loyalty, dapat ang loyalty natin ay sa Panginoon. Amen? At ang loyalty na yan, ang sabi dito, remaining loyal to someone. Nananatiling loyal sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kung kailan ka na-save, yun ang start ng journey mo, ang journey hanggang sa mamatay ka. Yun ang journey ng Christian life natin. At marami tayong mga madadaan na mga pagsubok sa buhay bilang Kristiyano na kung saan matetest na mga sitwasyon na yan, sa iba't ibang sitwasyon, ang loyalty natin sa Panginoon. At ang desire at ang ina-expect ng Diyos sa atin bilang Kanya mga alagad, bilang Kanya mga anak, bilang Kanya mga lingkod, manatiling loyal tayo sa Kanya. Amen? No? Huwag nating ipagpalit ang loyalty natin sa Panginoon sa maraming bagay. No? Meron akong pinost na pinost ko, huwag kayong maging fan ng mga artista na hindi kayo kilala, kundi maging follower kayo ni Jesus Christ kung saan siya'y namatay para sa atin. Minsan ganun ginagawa natin. Iniidolo natin yung mga artista na hindi ka man kilala niyan. Tama? No? Talagang sinusunod natin sila. Kung ano yung gupit niya, sinusunod natin. Na hindi ka man lang kilala niyan eh. Pero mga kapatid, si Jesus namatay siya para sa iyo. Amen? Kaya karapat dapat siyang sundin. Karapat dapat ng loyalty natin ay ibigay natin sa ating Panginoon. No? Sabi dito, remaining loyal to someone or something and putting that loyalty into practice, into consistent practice. No? Yung loyalty mo na yan, maging visible sa mamagitan ng consistent practice. Ano ibig sabihin nun? Tuloy-tuloy na paggawa para sa Panginoon. No? Hindi po yung loyal ka ngayon, bukas hindi. Loyal ka ngayon, bukas hindi. No? Isa lang dapat ang loyalty natin. Walang iba, kundi sa nagligtas sa atin, ang ating Panginoon. Amen? Loyalty. Biblical meaning of loyalty, biblical meaning of faithfulness. The practicing member of religious faith, especially of a Christian faith. No? Pagdating sa biblical meaning ng faithfulness, in terms of religion, sabi nito, practicing member of religious faith. Practicing member. Ang ibig sabihin nito, yung member sa isang religious, talagang ipinapractice niya kung anong practice dapat na maging religion na yan. Amen? Hindi po yung member lang, tapos hindi nagpa-practice kung ano yung dapat gawin dun sa samahan na yun o sa religious na yan. Naintindihan ninyo?
Kaya sa church po, may mga magtatapat, meron tayong mga nagtatapat na talaga. At mayroon mga pinapanalangin na maging tapat sa Panginoon. Dito po sa church natin, hindi natin ina-assume na lahat dito ay talagang tapat na sa gawain ng Panginoon. May mga ipinapanalangin pa natin, may mga inaalagaan pa natin, may mga tinuturuan pa natin, na ang goal natin, bakit natin sila tinuturuan, bakit natin sila inaalagaan, balang araw magpakatapat sila sa Panginoon. Amen, huwag tayong magtiyaga, huwag tayong mapagod, mga nagtuturo. Huwag tayong mapagod sa pagsundo. Huwag tayong mapagod sa pagpapaalala sa kanila. Ang goal natin balang araw, pag napakatapat yan sa Panginoon, marami magagawa yan. Kaya ang desire ko sa inyo, para sa atin, ang panalangin ko, dumating sa punto na kahit na hindi na kayo turuan, kahit hindi na kayo utusan magbasa ng Biblia, magbabasa na kayo. Dumating sa punto na maging ugali nyo na laging nagpe-pray. Mga kapatid, pag nangyari sa inyo yan, magiging mabilis ang inyong paglago sa Panginoon. Hindi po burden sa inyo ang pagpunta ng church every Sunday. Pag ikaw ay regular nagbabasa ng salita ng Diyos. Sa akin po, sa totoo lang, hindi na ako masyadong interesado sa date. Mula nung ako ay nag-surrender or nag-full-time, nagtutok sa gawain ng Panginoon, ang inaabangan ko na lang kung yung araw kung saan ako pupunta ng Binay. Kung kailan ako pupunta ng Golden Horizon. Hindi na ako masyadong tumututok sa date. Ang tinitignan kong araw. Anong araw na ba ngayon? Martes na. So, bukas prayer meeting. No? Anong araw ba ngayon? Biyernes na o Sabado, prayer practice. Sunday. Yan lang yung pinaghahandaan ko. Doon na nakatutok, na nakaikot ang buhay. Trabaho, ministry, ganun lang. Wala nang iba. Minsan may naahalong basketball. Nagpapasilbo ka, Brother BJ? Wala. Kailangan natin maglaro para umaba ang buhay. Di po ba? Kailangan nyo nga, kasi ang puhunan natin sa paglilingkod, health. Kahit na spiritual ka, kung hila-hila mo naman yung isang paa mo para mag-solwin, ay mahirap. Kaya mahalaga rin yung kalusugan. Amen po? Okay. So, biblical meaning, practicing member of religious faith, especially in Christian faith. A devout man, a man that fear God. Yun po yung biblical meaning ng katapatan sa Panginoon. A devout man, a man that fear God and sin in his practice. Hindi lang siya natatakot sa Diyos, kundi nakikita sa gawa niya na siya nga ay may takot sa Diyos. Naalala niyo yung sinabi ko ng Sunday School? No? Yung ibang tao, sabi nila, hindi ako nagsisimba pero mayroon akong kinikilalang Diyos. Hindi ako nagsisimba pero may takot ako sa Diyos. Sabi ng iba. Sabi naman ni Satan, parehas lang tayo. May takot din ako sa Diyos. Pero hindi ako nagsisimba. May takot din ako sa Diyos pero hindi ako nag-worship. So, sa area na yon, parehas sila at saka si Satan. Alam niyo si Satan, alam din niya may Diyos. Naniniwala ba kayo doon? At mayroon din siyang takot sa Diyos. Pero, hindi porket may takot siya sa Diyos, sinusunod niya ang Diyos. Kundi, tuloy-tuloy siya sa pagsalangsang sa Diyos. At ang gawin niya ay nag-aakay siya, nagpaparami sila, nagpinaparami niya ang mga taong hindi sumasamba sa Diyos. Mga kapatid, manatili tayong tapat sa biyaya ng Panginoon. 4 characteristics of faithfulness. Number 1, magiging mabilis lamang po tayo. Character. O sa Tagalog, ugali. No? The particular combination of qualities in a person or place that make them different. Yun po yung meaning ng character. The particular combination of qualities in a person or place that make them different. No, mayroon siyang pagkakaiba. No? Mayroon siyang hindi siya katulad ng iba. Mga kapatid,
ang isang tapat ay hindi siya katulad ng nakakarami. No? Meron siyang pagkakaiba sa iba. Na kung ibig sabihin, ang tunay na relihiyon, hindi po nasusukat yan sa dami. Hindi porket marami sila, sabihin mo, sila ang tama. Ano sabi ng Biblia? Maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Amen? Makipot ang daan patungo sa kaginhawaan. Bakit po? Yung takbo natin bilang Kristiyano, ang leader natin dito ang Panginoon. Amen? At bilang leader natin siya, hindi siya nagtotolerate ng kasalanan. Hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Ano ibig sabihin ng tolerate? Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan. Kundi, ang pinopromote niya, kabanalan. Amen? Purity. Kalinisan. Kaya, mga kapatid, bilang lingkod ng Panginoon, bilang pagpapakatapat, dapat merong makitang pagkakaiba sa atin. Amen po? No? Kung yan naman ay pananamit, kung yan ay pananalita, kung yan ay pamumuhay, maganda na iba tayo sa kanila. Nandito na ibig sabihin? No? Sabi ng Bible, let your light so shine. No? Ang isang, dun sa, kung titingin tayo sa Bible, sa talata na yon, ang kandila daw ay hindi nilalagay sa ilalim ng lamesa. Saan po yan inilalagay? Nilalagay yan sa candlestick. Amen? Anong purpose? Bakit nilalagay sa candlestick? Upang yung mga madilim, sa part na madilim, maliwanagan sila. Amen po? Ibig sabihin, ang purpose ng kandila, bakit nandyan yan? Para magliwanag yung mga nadidiliman. Sabi ng Bible, let your light so shine. We are the light of this world. Amen? Sabi ng Biblia, hindi sinasabing world ay automatic buong mundo. Minsan ang world na yan, na sinasabi diyan is nabubuo yan minsan sa mga magkaklase, sa mga magbabarkada. Minsan sa mga magkakasama sa trabaho. Nandyan ka sa area na yan, bakit? Anong purpose? Magliwanag ka. Amen? Amen? So, bunga ng katapatan mo, meron kang kaibahan sa kanila. Ibig sabihin, kung ang ginagawa nila hindi maganda, nandyan ka para sawayin sila. Nandyan ka para magpakita ka ng halimbawa para sa Panginoon. Sabi ko kay Dave kahapon, nung bago ka mag-iwalay, Sabado, uwian na nila. Sabi ko sa kanya, Brad, church tayo. Sabi ko sa kanya, makakasama tayo sa trabaho, makakasama rin tayo sa simbahan. Maganda di mo ba? Sabi ko sa kanya, makakasama tayo sa trabaho, sa Sunday, makakasama rin tayo sa simbahan. Salamat sa Panginoon, dito silang dalawa. Pero wala yung 5. Struggle. At kailangan silang ipanalangin. Pero ang desire ko, mga kapatid, makakasama ang isa sa trabaho, makakasama rin kami sa anak buhay, sa simbahan. Kung ano yung napapakinggan ko, ako yung natutunan ko, matutunan din nila. Amen? Kung ano yung mensahe na napapakinggan ko, mapakinggan din nila. At naniniwala ko mga kapatid, magandang partnership yan. Magandang partnership yan. Although may pressure sa isa't isa, sa amin. No? Kasi hindi kami perfect pare-parehas. Minsan gusto ko na magalit sa kanila eh. Pag meron silang error, pero control. Wag, kontrolin mo yan. Kasi hindi dapat. Amen? Hanggat maaari, magkaroon ng harmony. Hanggat maaari, sa biyaya ng Diyos. So, karakter, ugali. Kung babasahin natin ng Matthew, chapter 25, verse 21, meron dyan mga tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Matthew chapter 25, verse 21. Kung tama yung naisulat ko, teka lang.
Suki Alan, mabilis magbuklat ng Bible. Suki Alan. Tama. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 25 verse 21, sabi dito, His Lord said unto him, Well done, amen, thy good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler all over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen? So anong ginawa doon sa faithful steward? Pinagpala siya. Amen? No, sabi niya, ikaw ay naging pagpapala, ikaw ay naging matapat sa konting bagay, bibigyan kita ng mas malaking bagay. At ang sabi ng Bible, napakaganda yung sinasabi sa bandang baba, enter thou into the joy of thy Lord. Wow, sarap ng pakinggan. No, isang napakagandang pananalita galing sa iyong Panginoon. Pag mayroon kang boss, tapos sinabihan ka ng gano'n ng boss mo, very good. Ang galing ng iyong ginawa. Tuwang-tuwa ako sa ginawa mo. Amen? No? Natuwang-tuwa na tayo pag sinabihan tayo ng amo natin eh. Kahit na simpleng namamlansya ka. Uy, ate, ang ganda-ganda ng pagkakaplansya mo. Di ba? Ano sabihin, dandamin ng namlansya. Uy, salamat. Nagustuhan niya yung ginawa ko. Tama. Ito ang extra bayad. Kasi yung trabaho mo hindi na uulitin. Nakuha yung sabihin? No? Sabi ng Bible, enter thou into the joy of thy Lord. Pero, mga kapatid, sa talata, sa bandang baba, meron rin isang steward dyan na kung saan hindi naging good steward sa pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Bible sa verse 25 at verse 24, Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I know thee, that thou art an hard man, reaping where thou wast not sown, and gathered where thou wast not strawed. Verse 25, And I was afraid, and went and hid thy talent into the earth. Lo, there thou wast, that is thine. Verse 26, His Lord answered and said unto him, nakakalungkot po yan, nasabihin ng isang taong sabihin ng isang taong nagtiwala sa iyo. Sabi ng Bible, sabi diyan, His Lord answered and said unto him, Thou wicked. No? Slothful. Ano ibig sabihin ng slothful? Tamad. Kinanta namin kanina, dito kami ng tatlo ni Brother Alan, we'll work till Jesus come. No? Give a flying minute, something to keep in store. Work for the night is coming, when man work is done. Darating ang pagkakataon na wala ka nang magagawa. Kaya mga kapatid, bawat minuto, bawat oras na pinagkakatiwala natin sa pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin, mga kapatid, gawin natin yan sa tama. Naintindihan nyo? Marami pinagkakatiwala ng Panginoon. Talent dito, hindi po yung karunungan na tinutukoy dito. Ito ay isang material. Ito ay isang pera. Na binigyan ka ng pera, anong gagawin mo dyan sa pera na yan? Ang hinahangad ng Panginoon, ang na-expect ng Panginoon, paramihin mo yan. Amen? Para pagbabalik niya, meron ka maipipresenta. Anong ginawa ng tamad na steward? Yung pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, inilagay niya sa napkin, ibinaon niya sa lupa, takot siya. Anong sabi ng steward? Anong gabi ng Panginoon? Thou wicked. No? Isa kang masama. No? Pag sinabi natin wicked kasi talagang makasalanan. No? Hindi nakakatuwa sa harapan ng Panginoon pag sinabi ka ng wicked. And then, unslackful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where I have not stowed. Thou always
The word is therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming, I should have received my own with assurity. Merong tubo. Amen? So, ugali. Huwag tayong maging tamad sa gawain ng Panginoon. Amen? Huwag tayong tamad na tamad pagdating sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, 15:58, your labor is not in vain. Ang ating paglilingkod ang ating pagtatrabaho ay hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Lalo na pag ginagawa mo yan sa Panginoon. Meron akong gustong i-share sa inyo na dapat maging pag-uugali ng isang steward. No? Faithful steward, no? Expect the return of his master. No? Ang isang faithful steward ay ini-expect niya ang pagdating ng kanyang Panginoon. Amen? Kung ini-expect mo na darating ang Panginoon anytime, anong gagawin mo? Magpapakuyakoy ka ba? Hindi. Hanggat mayroong gagawin, gagawa ka. Sapagat ang Panginoon mo'y darating anytime. Amen po ba, mga kapatid? No? Darating ang Panginoon mo anytime. At ang ayaw na ayaw mo at ang kinatatakot mo, madatnang ka ng Panginoon mo na natutulog at walang ginagawa. Tulad ng isang taong to, the wicked, the slothful. No? Sa churches, marami nakalagay ngayon, prepare to meet thy God. Challenge. Sabagat naniniwala mga kapatid na naniniwala ang mga Christian church ngayon na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya ang challenge ng bawat ministry, maghanda na. Sabagat malapit na dumating ang Panginoon. Sabi doon sa balita sa California, yung mga homosexual ay nagkaroon sila meron silang representative sa Congress, at ang gusto ng grupo ng mga homosexual ay ipagbawal ng Bible. Kaya dinidinig nila yun ngayon. Kaya ang gusto ng mga to, anong gusto nila? Hindi sila sawayin sa maling gawa nila. Yun ang gusto nila. Tolerate sila. Sabagat ang kanilang practice ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Kaya yung mga representative nila sa Congress, nagkaroon ng batas, naggumawa ng bill, na anong bill? Ang Biblia ay pagbawal na. Kaya nagpe-pray sila na magkaroon yung mga congressman doon ay bumuto ng wise. Kaya pag naging majority na no to Bible, bawal ang Bible in a public place. Pero pag yes to Bible, tuloy pa rin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? No, ganun ang labanan na ngayon doon. At marami na pong bansa, mga kapatid, na ang Biblia ay bawal. Kausap ko po yung sa missionary, nagpagawa sa amin ng Lunes, missionary to Vietnam. Ang sabi niya, nagulat ako nung sinabi niya, ang worship pala doon, worship service doon ay hindi katulad natin. Ang worship service doon ay underground. Ano ibig sabihin na underground? Patago. Hindi po yung lantaran na ipag-imbita mo na, ay, atin kayo sa church namin. Hindi. Tapos ang ginagawa nila doon, pag marami na, pag 10 na, ay inililipat nila sa iba, paikot-ikot sila. Underground. Bawal na po ang lantarang pangangaral ng salita ng Diyos doon. At marami ng bansang ganon, mga kapatid. No? Kaya ang Panginoon marapit nang dumating. Para tayo mga steward, na yung boss natin, yung amo natin, malapit nang dumating. Anong gagawin natin? Ha? Anong gagawin natin? Doon sa nalalabing oras, maganda niyan ipaglingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? Hindi natin alam kung kailan tayo darating. Kailan darating ang Panginoon. O kaya, kailan tayo mamamatay. No? Kailan tayo mamamatay. Nakakita kayo na sa nicho, ano nakalagay doon? Skrupulo, 1975 to 2005. Das 2005. 1975, das
2005. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng dust? Yun yung ipinalagi mo dito sa lupa. Amen? Anong ginawa mo dito sa lupa? Ikaw ba ay naging good steward? Ikaw ba ay nagpasakop sa Panginoon? Or sinunod mo ang sarili mo? Mga kapatid, kung tinanggap mo na si Jesus Christ sa puso mo, ito na yung pag-i-start mo na surrender mo ang sarili mo sa Panginoon at i-welcome mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. At walang kalugihan, mga kapatid. Amen? Ang tamang steward, ine-expect niya ang pagbalik ng kanyang master. Ang mabuting steward, ang faithful steward, doing to please his master. Gumagawa siya at ang goal niya ay i-please niya yung kanyang master. Yun po yung trabaho natin, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, saan tayo magbabaptize? Pwedeng dagat, pwedeng swimming pool, pwedeng dito. Ang sagot ko sa inyo kanina, sabi ko sa inyo na, kung saan natin maluluwalhati ang Panginoon. Yun po ang target natin. Amen? Kung saan natin mapiplease ang Panginoon. Pupunta tayo sa swimming pool. Baka mamaya, ma-overcome ng flesh ang espiritu ng baptism. Naku, ibig sabihin? Baka mamaya, ma-overcome ng flesh o yung leisure ang baptism. Ano ibig sabihin? Baka mamaya, punta tayo doon, tapos hindi pa natatapos ang baptism, nagtatampisawan tayo dyan. Hindi naman tayo napunta ron para sa baptism, para sa swimming, tama? Nagpunta tayo doon sa baptism. Secondary na lang ang swimming. Kaya ako'y nag-iingat sa bagay na yan. Baka madali na, pastor, ilubog mo na ako. Yung mga kasama ko, nagsiswimming na to. Ako, ibig sabihin, kung saan natin maluluwalhati ang Panginoon. Pero kung dito tayo magbabaptize at talagang ma-emphasize natin ang kahalagaan ng bautismo, okay lang dito. Mapipilis natin ang Panginoon. Amen? Kung sa dagat naman, hindi ako magiging payapa pag sa dagat. Bakit? Sa dami ng mga batang kasama natin. Baka mamaya pag may alunin ng alon, hindi natin mahuli. Makuha. Kawawa tayo dyan. Di ba? Ako yung ibig sabihin. Naalala ko na nag-swimming tayo. Itong si Joy. Sino pa yung mga muntik na nalulunod? Itong Spain. No? Walang katakot-takot. Nag-slide. Hindi nila alam na malalim pala yung pag-i-slide. Ayoko na maulit yung ganun. Ayoko na maulit. No? Nagpunta tayo ng para sa baptism tapos mayroong mga ganung may masamang mangyayari. Amen? So, mas safe siguro kung dito na lang. At pagkatapos, dali natin niyo sa labas. Kung sino gusto mag-swimming, di ituloy ninyo. Amen po? Okay. Okay, balik tayo doon. Faithful steward doing to please his master. Amen po? No, yun po yung goal niya. No? Pleasing God is Christian goal. No? At ang point number 1 natin, character. Naniniwala ba kayo na yung karakter natin ay dapat pang ma-improve? Yung karakter ko dapat pang improve. Ako po ay aminado sa bagay na yan. Yung pagkatao, kailangan ko pa. Amen? Yung testimony natin. Pag sinabing testimony, ganito yan, para maintindihan, maliwanagan kayo. Pag sinabing testimony, pag pinag-uusapan ka, ano ang naaalala nila? Yun yung testimony. Halimbawa, pag pinag-uusapan natin ng Brother Alan, anong maalala mo? Lagi siyang nagsusolo. Amen? No? Lagi siya yung nagli-lead sa scripture reading. Amen? Pag pinag-usapan yung lovely, lagi siya may dalang lipstick. Yan, isa yan sa mga maalala natin sa kanya. Okay? Tapos, ano pa? Lagi siyang naglilinis ng church. Amen? Yun yung testimony. Yun yung unang-unang maiisip mo pag nabanggit ang pangalang ganyan. Ngayon,
Pag nabanggit ang pangalang Judas, ano ang maalala? Ano? Ano si Rose? Traidor, no? Nagbigti. Kaya nga nakalagay sa jeep, who does not pay? Di ba? Who does not pay? No? Magbayad. Hindi yung lagi ka lang, bayad daw po, mamaya mawawala na yung daw. Bayad po. Ganun na ang nangyayari. So, yun ang testimony. Kaya mga kapatid, naniniwala ko na yung mga tatay, ayaw na pangalan yung anak nila, Judas. Di po ba? No, yan ang testimony. Pag napag-usapan ang pangalan natin, nabanggit ang pangalan natin, anong unang maiisip sa atin? Yun ang patotoo na dapat bang ma-improve. Amen? Patotoo na dapat bang ma-improve sa buhay natin. Amen po? Number 2. Number 1 is character. Number 2 is commitment. No? 4 characteristics of faithfulness. Number 1, character. Number 2, faithfulness. Sa Tagalog, commitment. Sa Tagalog is pangako or vow. Ano ibig sabihin ng commitment? A promise, vow, or agreement to do something, dedication to a long-term course of action or engagement. Sabi dito, long-term action or engagement. Dedication to do a long-term course, commitment. Talagang nandahil sa committed ka, kahit na napapagod ka na, tuloy pa rin. Amen? Yun po yung isa sa mga katangian ng matapat na lingkod ng Panginoon. Kung pag-aaralan natin ang buhay ni Pablo, mahirap yung kanyang sitwasyon. Buksan natin sa Acts chapter 20, verse 23 hanggang 24. Acts chapter 20, verse 23 hanggang 24. Ito yung patungkol sa testimony ni Pablo. Kung gaano ang commitment niya sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoon. Acts chapter 20, verse 23 hanggang 24. Sabi ng Bible diyan, na siya po ay sinabihan ng Espiritu ng Panginoon na siya pumunta na ng Jerusalem. At ano nag-aantay sa kanya sa lugar ng Jerusalem? Sabi ng Bible, tingnan sa verse 22, sabi diyan, and now behold, I go bound into the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befell me there. Pero ang kanyang sinisigurado, say that Holy Spirit witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me. Ano yung sabihin ng bonds and affliction? No? Hindi po siya pupunta ng piyestahan. Ano yung sabihin ng hindi siya pupunta ron para magbakasyon? No? Iba yung pupunta ka para magbakasyon, excited ka kasi kainan, comfort, swimming, kung ano-anong gagawin mo doon para sa laman. Pero si Apostle Paul pupunta ng Jerusalem. At alam niyo po, si Apostle Paul, siya po yung most wanted person sa lugar ng Jerusalem. Na once siya po ay tumapak sa lupa ng Jerusalem, maraming sasalubong sa kanya. Hindi para welcome, kundi para huliin. Amen? Sabagat doon sa Jerusalem, maraming umuusik kay Apostle Paul. Pero since na nabihan siya ng banal na Espiritu ng Panginoon, pumunta sa Jerusalem, anong ginawa niya? Dahil sa kanyang commitment na sumunod sa Panginoon, pumunta pa rin siya sa lugar ng Jerusalem. Amen po? Mahirap ang kanyang pagpunta ron. Pero, dahil sa kanyang katapatan sa kanyang Panginoon, tumuloy pa rin siya. Amen? Nakuha nyo? So, ang sabi ng Bible, anong kanyang ginawa? Anong kanyang mindset? Anong kanyang answer doon sa bansa na affliction na nag-aantay sa kanya sa lugar ng Jerusalem? Sabi ng Bible, but none of these things move me. But none of these things move me. Anong ibig sabihin yan? Hindi ang mga bagay na ito ang makapagpipigil sa akin. Amen? Hindi ang mga bagay na ito ang
papatigil sa akin sa commitment ko sa Panginoon. But none of these things move me, neither count on my life dear unto myself, so that at my finish my course with joy. Amen? Sabi niya, so that at my finish my course with joy, and the ministry which I received of the Lord Jesus Christ. Anong klaseng ministry? To testify the gospel of the grace of God. Yung kaibigan ni Sister Vivian, si Latimay, si Jenilyn, tama? Jenilyn. Punta sila ng Africa. Bakit? Anong dahilan? Para sa gospel, amen? Mahirap yung kanilang preparation. Naalala niyo si Pastor 14. Ngayon, nasa Pangasinan, nasa Tarlac siya ngayon. Anong meron sa Tarlac? Nangangalap siya ng financial, pambili ng kanilang ticket, passport, para makapunta ng, saan yun? Guatemala, no? Guatemala. Para magbahagi ng salita ng Diyos. Yun yung personal na calling sa kanila. Kaya sila sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Nakuha natin? Commitment. Mahirap yun. Sabi nga ni Pastor 14, mag-i-stop yung mga anak ko sa pag-aaral. Pero, hindi sila hihinayang doon. Makasunod lamang sa kalooban ng Panginoon. Commitment. Yun ang ine-expect ng Panginoon sa atin. Magkaroon tayo ng commitment sa gawain ng Panginoon. Amen po? So, commitment. Example, Apostle Paul, letter A, 3 bagay po, 4 na bagay makikita natin dito kay Apostle Paul. Dito ako magtatapos. Commitment. He worked under pressure. He worked under pressure. Siya po ay naglilingkod sa Panginoon under pressure. Sa atin, may pressure ba sa inyo? Ngayon, may pressure? Ha? Amen. Kung may pressure, nandito ka. Pero kung walang pressure, nandito ka, mga kapatid, darating ang panahon, may pressure. May mga tao na ayaw payagan ng mga magulang. May mga anak na ayaw payagan ng mga magulang. May mga asawang babae na ayaw payagan ng mga asawang lalaki. No? Huwag ka na magsisimba dyan. Ganon. Pero salamat sa Panginoon. Wala pa ako narinig na ganon. Pwera na lang, baka yung lalaki ay payagan ng babae. Mas matindi yun, no? Lalaki ka, ay payagan ng asawa mo na magsimba ka sa gawain ng Panginoon. So, may pressure. Sa ating pagpapatuloy bilang isang Kristiyano, makakaranas tayo ng pressure. Na isang halimbawa lang, mayroon dito dalawang young people po na gusto magbabaptize. Gusto na. Sabi nila, yung isa umiyak. Dito kami umiyak siya. Pastor, gusto ko na magbabaptize po. Kaya lang ayaw ni tatay. May kaya lang. Yung isa naman, gusto magbabaptize, ayaw ni nanay. Walang suporta galing sa mga magulang. May pressure, amen? No? Kung kayo, karamihan dito, binibihisan ng nanay, makapagsimba lang. Ginigising ng maaga, makapagsimba lang. Tama? No? Binibigay lahat ng pangailangan, makapagsimba lang. Sinusundo, makapagsimba lang. Amen? Walang pressure. Pero darating ang panahon, kung hindi man, wala kang pressure sa era na yan, darating ang araw sa pagpapatuloy mo, may darating na pressure. Ngayon, pag dumating yan, anong gagawin mo? Gayahin natin sa Apostle Paul, sabi ng Biblia, but none of these things move me. Amen? Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I receive unto the Lord, to testify the gospel of grace. Amen? So, si Apostle Paul, mga kapatid, he worked under pressure. No? Nalala niyo si Paul and Silas? Ano nangyari kay Paul and Silas? Binugbog sila bago dalhin sa kulungan. Amen? Pero anong ginawa nila? Kumanta pa rin sila sa loob ng kulungan. Ano mga kapatid? Maraming reason para sila tumigil na. Unang-una, nakulong sila na walang kasalanan. Tapos pagdating doon sa kulungan, inner cell, doon ka magwiwiwi,
andun yung mga ipis, andun yung mga walang ventilation, ang hirap. Ito ba ang bunga ng paglilingkod? Pwedeng sabihin niya ng ganun. Pero dahil sa commitment niya sa Panginoon, dahil sa tiwala niya sa Panginoon, hindi sila nanghinaan ng loob. Kundi ang ginawa nila, kumawit sila ng hymn, makalangit, kumawit pa rin sila sa Panginoon, narinig ng gwardiya, anong sabi ng Bible? Lumindol. Amen? Nakalag yung tanikala. Ano nangyari? Na-save yung Philippian jailer. Dahil sa commitment nila sa Panginoon. Number 2, he works under emotional and physical pain. May mga Kristiyano, no? Lalo kay Apostle Paul. He worked, nagpatuloy siya sa paglingkod sa Panginoon under emotional and physical pain. No? Naalala yung kwento ni Pastor Porten, paulit-ulit na lang, na sinasabi ko, anak, mamili ka. Simba, palo. Anong sabi ng anak? Simba, palo. Simba, palo. Simba. Okay. So, anong nangyari sa kanya? Pag-uwi ng bahay, palo. Next Sunday, anak, mamili ka. Simba, bugbog. Simba, bugbog. Simba, bugbog. Simba. Simba pa rin. So, asar na yung tatay niya hanggang sa sobrang init ang ulo ng kanyang tatay. Napalo siya sa ulo. Pumutok ang ulo hanggang sa dumating sa malapit na siyang mamatay. Yung damit niya, punong-puno ng dugo. Alam niyo yung kwento, di ba? Nung napunta sa ospital, sising-sisi yung tatay. Ay, patawad na, nagawa ko sa ito. Sabi ng anak, tatay, wag kayong huwi ng tawad sa akin. Nasaan na yung damit ko na puno-puno ng dugo? Anak, ang baho na, tinapon na namin. Hindi, wag po, kunin niyo po. Papakita ko yan sa Panginoon na ito ang bunga ng aking pagmamahal sa iyo. Amen? Ito yung ebidensya na mahal ko ang Panginoon. Handa siyang masaktan para sa Panginoon. Amen? Tingnan natin. 21, verse 11 ng Acts. Ang pamagat ng ang points natin, he worked under emotional and physical pain. Sabi ng Bible sa verse 10, and as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. Verse 10 po yan, Acts 21 verse 10. And when he was come unto us, he took Paul's girdle, yung girdle ni Paul. Kinuha ng prophet na yon, yung nanguhula na yon. Sabi niya, unbound his own hands and feet and said, they say the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and he shall deliver him into the hand of the Gentiles. So, ibig sabihin, sinabi ng tao na yon na si Apostle Paul, pag tumula sa Jerusalem, ganito kahirap ang mangyayari sa iyo. Ikaw ay itatali, ikaw ay pahirapan, at i-deliver ka sa mga Gentiles. Verse 12, and when he heard these things, both we and they that place besought him not to go up to Jerusalem. Noong narinig na mga kasama niya manampalataya, anong ginawa ng anong advice ng mga kasama niya sa church? Kasama niya sa grupo, Apostle Paul, wag ka nang tumuloy. Amen? Kung ating intindihin yan, Apostle Paul, wag ka nang tumuloy. Sabi nila, ano sabi ni Apostle Paul? Anong sabi niya? Verse 13, then Paul answered, what mean you to weep and to break men's heart? For I am not ready to be bound only. Hindi lang siya nakahanda para itali. Uy, gapos. Kung nasabi ng Bible, but also to die at Jerusalem. Amen? Hindi lang siya nakahanda para matali, makulong, mabugbog. Kung nasabi ng Biblia, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Mga kapatid, commitment. Faithfulness. Amen? Si Apostle Paul, magandang halimbawa na binibigay niya sa atin. He worked, he continued under emotional and physical pain. Kaya tama yung ginawa ng bata.
Palo, simba. Bugbog, simba. Alam mo nangyari sa kwento? Nakakilala ang tatay. Nakakilala ang tatay. Napatunayan niya na totoo ang Diyos. Nakakilala ang tatay. Kasama niya ang tatay niya nagsisimba. Amen po ba mga kapatid? Nakuha ba natin? Okay? He worked under emotional and physical pain. Makikita natin yan sa Acts chapter 20 verse 24. Okay na ba kayo? Meron pa akong 10 minutes. Letter D. He worked with joy. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, kung mayroong suffering, mayroon ding joy. Yun po yung nagbabalance. Amen? Sabi ng isang pastor sa 13, kaibigan ko si Pastor Rudy Franco, sabi niya, Pastor, sinabi ko kasi nilalagay niya sa Facebook yung kanyang mga accomplishment. Pastor, ang ganda ng gawain niyo sa lugar ng Tansa, sa lugar ng Naik. Nakikita ko na maraming umaattend. Opo, Pastor, malaking bagay sa akin yan. Sabi niya, bakit naman po? Kasi pag discourage ako sa Indang, encourage ako sa Tansa. Amen? Nakuha niya? Pag siya ay sumasakit ang ulo niya sa Indang, kasi ang original na gawin ay Indang, pagdating sa Tansa, recharge siya. Pagdating sa Naig, recharge uli siya. No? Kung dito ay kalungkutan, pagdating sa ibang misyon, kasiyahan. Amen? No? Merong joy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung babasahin niyo po ang Book of Acts, makikita niyo po dyan yung pagsama ng Panginoon sa journey na Apostle Paul. Makikita natin dyan, basahin natin. Sa Acts chapter 18, no? Acts chapter 18, verse 9 hanggang 10. Puro Acts yung babasahin natin. At dito tayo magtatapos. Acts chapter 18, verse 9 hanggang 10. Okay? Sabi ng Bible, Then speak the Lord to Paul in the night of a vision. Be not afraid, but speak and hold not thy peace. No? So, siya po ay nandun sa lugar na kung saan maraming gustong pumatay sa kanya. No? Yung iba doon, yung mga businessman, business, ang tawag dito anong tawag doon sa business club? No? Business club. Sabagat merong area na kung saan Brother BJ, nangaral si Apostle Paul, dati sa lugar na yun, mabili ang Diyos-Diyosan. No? Dati mabili ang Diyos-Diyosan. Nung si Pablo ay nangaral ng salita ng Diyos, naliwanagan sila na ang Diyos ay Espiritu at hindi Diyos-Diyosan, marami ng mga tao hindi bumibili ng Diyos-Diyosan. Kaya ano nangyari? Yung kanilang business naapektuhan. Kaya yung mga business club na yan, nagkaroon sila ng pagkakaisa na patayin si Apostle Paul. At dito sa time na to, nandito siya. Sabi ng Bible, Then speak the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak and hold not thy peace, for I am with thee, and no man, sabi ng Bible, and no man shall sit on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Amen? So ano makikita natin dyan? Bunga ng paglilingkod sa Panginoon. There is comfort sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Kung mayroong problema, kung may discouragement, mayroong comfort din galing sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, so that I might finish my course with joy. Amen? Merong physical, merong emotional suffering, pero meron din joy. Meron din kagalakan sa puso natin. Kung ako tatanungin ninyo mga kapatid, punong-puno ako ng kagalakan nang dahil sa gawain ng Panginoon. Nung Sunday, tuwan-tuwa po ako. May nag-chat sa akin, may nag-text sa akin, Salamat po. Yung puso ko gumaganon. Joy. Nagkakaroon ako ng panibagong vision na, sige pa. Hindi ko alam kung nabasa ni Sister Rejoice yung chat ko sa kanya. Sabi ko, ang sarap magpasaya. Di ba? Ang sayang magpasaya. Amen? Ang sayang magpasaya. Ang sayang magpagamit sa Panginoon.
Lalo sa mga taong nangangailangan talaga para sa gawain ng Panginoon. No? Talaga mayroong kagalakan. Kung mayroong sacrifice, mayroon din kagalakan. At naniniwala ko sa Apostle Paul, nung doon sa journey na siya po ay natatakot na at sinabihan siya ng Panginoon, sabi niya, huwag kang matakot. Sasamahan kita, walang mananakit sa iyo dito. Marami akong tao dito na pwedeng gamitin sa iyo na ingatan ka. Amen? Ano si Pablo? Para maingatan lang siya. Saan siya sinakay? No? Nung maraming gustong pumatay sa kanya, sinakay siya sa basket. Tapos ibinitin para makatakas. Ganun ng Panginoon. Ganun ang paraan ng Panginoon. Napakasarap. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ko sa isang bumisita nung Huwebes yata, mayroong bumisitang pastor sa shop. Sabi ko sa kanya, Pastor, pasensya ka na sa kwento ko ang tagal ko ng kwento to, ulit-ulit na lang. Pero alam mo, ang sarap-sarap ulit-ulitin ng kwentong totoo. Lalo na yung personal mong karanasan ng Panginoon. Amen? Hindi nakakasawang ikwento ang experience mo sa Panginoon. Kaya sabi rin sa kanta, pass it on. Amen? No? Sabi doon, I want my world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. Yung mga nanay, gusto nilang ibahagi ang kanilang karanasan sa Panginoon. Amen? Buhay na patotoo. Amen po ba? Mga nanay, naintindihan niyo ba yung kanta niyo? Sana naintindihan po yung lyrics ng kanta. No? Ang ganda po ng lyrics ng kanta. Isa pong testimony sa buhay. No? Number 2, number 1, God is our comfort. Number 2, God is our director. Acts chapter 22, verse 18 hanggang 21. Dalawang verse na lang. Malapit na ako matapos. Kanina pa ako malapit na matapos, no? Acts chapter 22, verse 18 hanggang 21. Anong sabi ng Bible dyan? Verse 18, saka verse 21 pala. Acts chapter 22, verse 18. Sabi ng Bible, and saw him saying unto me, make haste and get thee quickly out of Jerusalem, for they will not receive the testimony concerning me. Instruction. Pinapaalis siya ng Panginoon. Verse 21, and he said unto me, depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles. Ano sabi ng Bible sa verse Acts chapter 23 verse 11? Sabi ng Bible dyan, and that night following the Lord stood by him and said, be of good cheer. Noona, the Lord is our comfort. Pangalawa, the Lord is our director. Number 3, the Lord is our cheerer. Sa basketball po, maganda po yung may cheerer, tama? Ano ang naidudulot ng pag-cheer sa atin? Kaya mga kapatid, sa NBA, advantage yung home court. Pag nakashoot, palakpakan. Uulit ako, susutuli ako. Nakapagbubuhos ng energy. Tama po ba? No? Mahalaga eh. Sa bawat Kristiyano, mahalaga po yung discourage ka, tapos meron sa lingkod ng Panginoon sa mapatiran, gagawin sa'yo. Mahalaga po yung topic. Isang topic na. Sabi ng isang illustration, ang bagyo ko ay hindi nagtatagal ng 1,000 o 2,000. Tama ba? Ang bagyo nagtatagal lang yan, pinakamatagal na yung 2 araw. Matatapos din ang bagyo sa buhay natin. Amen. Diba? Ang bagyo ko ay hindi po forever. 1 araw, 2 araw, 3 araw, hindi nagtatagal yung araw. So kung mayroon bagyo sa buhay natin, matatapos din yan. Kaya mahalaga yung cheer galing sa Panginoon. Amen? Mahalaga po yung topic galing sa Panginoon. Kaya dito sa church, uhon na ako sa sasabihin ng leader natin. Naalala ko yung
Unang sinabi niya sa akin galing sa Project 8, sabi niya, patuloy ka lang kapatid. Ninamnam ko yun eh. Yung salitang patuloy ka lang kapatid, simpleng salita lang yun, pero malaking impact sa akin para magpatuloy. Sabi ni Pastor Mar, nung nagpunta siya rito, sabi niya, galing sa CR, dumiretso siya dyan. Sa kinausap niya ako, sabi niya, pagkatapos ng 5 taon, aalis ka na dito. Sabi niya sa akin, bakit po? Bibili mo na yon, bibili mo na to. Sabi niya sa akin. Sabi ko, magandang pangitain yan. Ibig sabihin, lalaki tayo. Sabi niya, ino-honor ng Diyos ang nagpapakatapat. Sabi ni Pastor Mar. Sabi ko, Pastor Mar, hindi ko pwedeng bilhin yan kasi kalsada na yan. Pwede ito, bakante. Sabi ko sa kanya, pero ang pangarap ko po, ang prayer ko, Pastor Mar, aalis kami dito, lalabas kami. Diyan sa Bandarian para yung mga bisita, pag may sasakyan na, kayo, may sasakyan na kayo, meron kayong paradahan. Yun ang pangarap ko. Yun ang pangarap ko. Kaya sabi ng isang preacher, dream with me. Mangarap tayo sa Panginoon. Amen? Ano? Yung pangarap, pagpapalain kayo ng Panginoon. Si Brother Alan, baka mamaya 10 ng tricycle niyan. Maging operator na yan. Ay di, tapos, yung people dito, magkaroon sa sasakyan. Tuloy lang tayo. Amen? No? Tuloy lang tayo. Chine-cheer tayo ng Panginoon. Patuloy lang tayo. Maglingkod sa Panginoon. God is our comfort. God is our director. God is our cheerer. So, salamat po. Doon na natatapos yung ating at ang totoo niyan, 4 na puntos po pero hinati ko lang sa 2. Next Sunday na lang po yung iba. I hope na kayo po ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 4 characteristics of faithfulness. Number 1, character. Number 2, commitment. Magandang halimbawa yung ginawa ng Apostle Paul. He worked under pressure. He worked under emotional and physical pain. At isa sa maganda, he worked with joy. Hindi po naging burden sa kanya ang gawain ng Panginoon. Amen? Yun po yung pinakamahalaga. Hindi po naging burden ang gawain ng Panginoon para sa kanya. Tinanggap niya ito bilang isang challenge. Amen? Okay po, tayo po yung mag-stay mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Let us pray. Amang Banal, salamat po sa inyo, sa inyong biyaya sa buhay namin. Salamat po sa patuloy na pagtuturo ninyo. Salamat po sa encouragement. Salamat po sa